ilog na pilak ng siyam na langit, Nine Heavens Silver River. Agad na lumitaw ang ilusyon ng Water Dragon sa harap ni Patriarch Valerius So, na may nagniningning na mga mata. Nakanganga na parang gustong siyang kainin ng buhay. Pagkatapos, naging matatalas na tipak ng yelo ito na sunod-sunod na tumama sa kanya. Nang makita ang kanyang natataranta at takot na anyo, bahagyang ngumiti si Vorgan. Pamitik ng daliri, agad na nawala ang lahat ng ilusyon at naging isang agos ng tubig sa itaas ng ulo ni Patriarch Valerius So. Nakahandusay siya sa ibabaw ng tubig. Ang mukha ay puno ng mga sugat. Paanong alam mo ang mas mataas na antas na cultivation technique ng suklan? Muling ginamit ni Vorgan ang cultivation technique. Dahan-daang bumubuo ng isang mainit na armas, isang espada ng apoy, sa kanyang palad. Dapat mong tanungin ang sarili mo kung gaano kakawalang kakayahan para ang cultivation technique ng suklan ay manatili lang sa ganitong kainahinang antas. Pagkatapos, itinutok ni Vorgan ang espada sa kanyang leeg. Nagsalita, tapos na. Ang bibig ni Patriarch Valerius So ay may dugo pa rin. Walang magawang nakahiga sa ibabaw ng tubig. Nagtatanong, tapos na. Kung gayon, dapat ikaw ang mamatay. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kamay sa unahan. Hinigop pabalik ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elara So. Si Vorgan, na may maitim na tingin, ay napagtantong may balak siyang kunin ang lampara ng kaluluwa ng kanyang ina. Nang makita ito, dinurog ni Vorgan ang espada sa kamay. Tiningnan siya, nagngangalit. Gusto mong patayin ang sarili mong kapatid. Ang iyong tunay na kapatid. Haha, oo nga. Hawak ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elara So sa kamay. Umupo siya. Tiningnan si Vorgan nang nanlilisik ang mga mata. Sumisigaw, ang aking tunay na kapatid. Dahil sa pansariling pagnanasa, ay dinungisan ng libu-libong taong reputasyon ng ating suklan, na naging dahilan para hindi makabangon ang ating pamilya sa human clan sa loob ng daan-daang taon. Habang hawak niya ang lampara ng kaluluwa ng kanyang tunay na kapatid, palihim siyang gumamit ng mga ice arrow sa likuran ni Vorgan. Binigyan ko siya ng pagkakataon ng paulit-ulit. Pero ano siya? Sa bawat pagkakataon, binibigo niya ako. Habang nagsasalita, lalo siyang tumatawa ng may kasiyahan. Hanggal, tanga. Ang mapunta sa ganitong kalagayan na halos mamatay na ang kaluluwa ay ganap na sarili niyang kagagawan. Hahaha. Nang marinig ang mga salitang iyon, parang namatay si Vorgan. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagsalita, ang aking ina ay walang kamag-anak na tulad mo. Nang makita si Vorgan na walang anumang pag-iingat, mayabang na itinaas ni Patriarch Valerius So ang kamay. Tahimik na ginamit ang cultivation technique. Masunurin kang tanggapin ang kamatayan. Ang lampara ng kaluluwa ng iyong ina ay maaaring magliyab hanggang sa huling sandali sa suklan. Tinamaan at hindi nakakilos. Sunod-sunod na tumagos ang matatalas na ice arrow sa katawan ni Vorgan. Nang makita ito, tumayo si Patriarch Valerius So na may tuwang-tuwa na anyo. Sumisigaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sisihin mo ang iyong demonyong ama na hindi dapat ginulo ang suklan. Narinig ang mga walang kwentang salita niya. Sumimangot si Vorgan, galit na sumigaw. Nasaan ba talaga ang aking ina? Ang kinaroroonan ng iyong ina. Itinaas ni Patriarch Valerius So ang kamay sa harap. Bumuo ng selyo. Nag-ipon ng espiritual na enerhiya. Ang isang demonyong lahi na tulad mo ay walang karapatang malaman. Agad pagkatapos, hindi mabilang na mga teknik ang sunod-sunod na tumama sa ating bida. Lumikha ng malaking pagsabog. Nang makita ito, tiningnan ni Patriarch Valerius So ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elara So. Bamulong, Elara, Elara, gamit ang dugo ng iyong sariling anak, marahil ay matutulungan kang makatagal pa ng 100 taon sa tabi ng ninuno ng Yeklan. Ito na ang iyong huling pagkakataon para magbayad sala. Kakasabi pa lang, sa ilalim ng tubig na nabahira ng dugo, lumitaw ang isang nagniningas na pulang talam ng espada na sumusugod sa kanyang paa. Agad pagkatapos, pinutol ng espada ang kanyang braso na may hawak sa lampara ng kaluluwa. Lumalabas na nabuhay si Vorgan. Itinaas niya ang kamay. Inagaw ang lampara ng kaluluwa. Lumalabas na hindi nawawala ang aking ina, kundi ginagamit mo siya para tulungan ng iba. Hawak ang kanyang braso na pinutol ni Vorgan at tumutulo ng dugo. Masakit na tiningnan ni Patriarch Valerius So si Vorgan nang may tinging puno ng galit. Malinaw na pinatay na kita. Bakit buhay ka pa? Narinig iyon ni Vorgan. Itinaas ang kamay sa unahan. Nagsalita ng may mapanghamak na tono. Hindi mo maintindihan. Napaka-normal. Ako, ang marangal na Demon Sovereign. Paanong makikita ng isang hamak na human clan cultivator ang aking tunay na anyo? Pagkatapos, itinuro niya ang dalawang daliri sa unahan. Isang sword chi ang mabilis na sumugod sa harap ni Patriarch Valerius So.
Hindi nakakilos. Tinanggap niya ng buo ang atake ni Vorgan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Narinig ang kanyang nagtatakang tanong. Sumimangot si Vorgan. Ipinaliwanag sa kanya, tinutulungan kita para sa aking ina. Kung gayon, bilang nakatatandang kapatid, hindi naman siguro kalabisan kung mag-aalay ka ng kaunting dugo. Pagkasabi nito, ang mga daluyong ng Sword Chi ay pinagpira-piraso si Patriarch Valerius Su sa isang iglap lang. Ang ibabaw ng tubig ngayon ay naging matingkad na pula. Pagkatapos, kinuha ni Vorgan ang lampara ng kaluluwa. Ginamit ang esensya ng dugo ni Patriarch Valerius Su para pahabain ang banal na kaluluwa ng kanyang ina. Nang masipsip ang esensya ng dugo, lalong nagliyab ang lampara ng kaluluwa. Sa loob ng lampara ng kaluluwa, lumitaw ang banal na kaluluwa ni Lady Alariso, na nakakulong sa isang porma sayon. Nang makita ang kanyang ina sa ganoong kalagayan, dumilim ang mukha ni Vorgan. Nanlaki ang mga mata. Agad pagkatapos, ikinuyom ni Vorgan ang dalawang palad. Tumingala sa langit, at sumigaw ng malakas, Yeklan! Hindi ko inaasahang mangangahas kayong gumamit ng ganoong kalupit na Soul Devo Uring Grand Technique para agawin ang orihinal na kaluluwa ng aking ina. Gusto kong buong Yeklan ninyo ang magbayad ng inyong buhay. Matapos masipsip ang esensya ng dugo, nagpakawala ng malakas na enerhiya ang lampara ng kaluluwa. Lumipad ito pataas. Nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Dahan-daang nagmulat ng mata si Vorgan. Sa harap niya, lumitaw ang isang anino na tumatawag. Vorgan, anak, bumangon ka. Isang napakagandang babae ang nagsalita. Ilang beses ko nang sinabi, huwag kang matulog sa ganitong mapanganib na lugar. Umupo siya. Hinaplos ang kanyang maliit na anak na nakahiga sa ilalim ng isang malaking puno. Ina, galit ka na talaga. Ina, huwag ka nang magalit. Pumunta ako dito ngayon hindi para maglaro o matulog. Si Vorgan noon ay isang bata pa. Nakangiti ang bata sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay halos pumikit na. Kundi para sa isang napaka-importanteng bagay. Tumayo ang bata, ngumiti ng may pagmamalaki. Ina, tingnan niyo po ito. Pagkatapos, tumayo si Vorgan. Kumuha siya ng buwelo. Tumalon. Hinawakan ng isang sanga ng puno. At tumayo sa sandang iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. At agad na nagsimulang sumibol at mamukadkad ang mga bulaklak. Ina, ito po ang regalo namin ni Ama para sa inyo. Ang tuyong sanga ay namumukadkad na ngayon ng mga bulaklak ng dao, peach blossom. Noon, ang malaking puno ay nababalutan ng matingkad na kulay rosas. Ina, maligayang kaarawan. Si Lady Alariso, Mac, ay namangha. Interesadong pinagmamasdan ang mga talulot ng bulaklak na dahan-daang nahuhulog kasabay ng hangin. Pagkatapos, lumipad siya pataas. Inilagay ni Lady Alariso ang kanyang malalambot na kamay sa pisngi ng anak. Nagsalita, salamat, mabait kong anak. Lumipad si Lady Alariso. Hinalikan ng bahagya ang noo ni Vorgan. Pagkatapos, umupo si Lady Alariso sa sanga. Tumingin ng may pagdududa sa anak. Pero, ang isang matalinong bata, kahit na may kapangyarihang demonyo mula sa ama, kung walang lihim na teknik para ito'y paganahin, hindi ito magagawa. Kaya kailan ka natuto ng lihim na teknik ng pagpapalago? Narinig iyon ni Vorgan. Itinaas ang kamay. Hinawakan ang ilong. Pumikit. Nagmamalaki. Hindi naman katagalan. Bago umalis si ama, tinuruan niya ako. 3 araw ko lang natutunan ng husto. Narinig iyon. Niyakap ni Lady Alariso ang anak. Itinaas ang kamay. Kinurot ang ilong. Ngumiti. Ang pagiging mayabang na ito ng aking Vorgan ay talagang kamukang kamukha ng kanyang ama. Habang masaya sila, biglang may ingay sa ibaba, na naging dahilan para lumingon silang dalawa. Ina, sino po sila? Nang makita iyon, iniisip ni Lady Alariso. Kuya, ikalawang kuya, bakit kayo naparito? Nang makita ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na papalapit, binuhat ni Lady Alariso si Vorgan. Lumapag sa lupa, bamulong. Vorgan, anak, huwag kang matakot. Sila lang ang iyong unang tiyo at ikalawang tiyo. Dapat kang magpakita ng respeto. Ha, kuya, ikalawang kuya, matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang aking anak, si Vorgan. Unang tiyo, ikalawang tiyo, si Patriarch Valerius Su at si Master Soren Su ay malamig na umismed. Nang makita iyon, sumimangot si Lady Alariso. Tinitigan ang kanyang dalawang kapatid. Kuya, ikalawang kuya, kung naparito kayo para pahirapan kami ni Vorgan, mas mabuting bumalik na kayo. Narinig iyon. Itinaas ni Master Soren Su ang kamay sa unahan. Nagpaliwanag, bunso, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Kami, hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Si Patriarch Valerius Su, na may malamig na mukha, ay inilagay ang dalawang kamay sa likod. Nagngangalit, Elara, may nangyari sa suklan.
Kung itinuturing mo pa rin ang sarili mo bilang bahagi ng suklan. Sumama ka sa amin pabalik. Narinig iyon. Iniisip ni Vorgan. Anong unang tiyo? Ikalawang tiyo. Wala akong pakialam. Hinding-hindi sasama sa inyo ang aking ina. Narinig ang sinabi ng dalawa. Nag-isip si Lady Alaraso. Kung hindi importanteng bagay, siguradong hindi personal na pupunta rito sina kuya at ikalawang kuya. Pagkatapos mag-isip, nagsalita siya. Anong nangyari sa pamilya? Mabilis na nagpaliwanag si Master Sorenso. Kamakailan lang, ang Beast Clan at ang Monster Clan ay biglang nagsimulang salakayin ang ating mga puwersa. Naghihinala kami na ang dalawang pamilyang Ye at Chen ang nasa likod nito. Dahil, pinutol ni Patriarch Valerius Su ang sinasabi ng kanyang kapatid. Ang bagay na ito ay apurahan. Walang oras para magpaliwanag ng mahaba. Sa ngayon, sumama ka muna sa amin pabalik. Pagkatapos maayos ang lahat, nasa iyo na ang desisyon kung aalis ka o mananatili. Kung talagang ang Chen Clan at Ye Clan ang tumututok sa Su Clan. Kung wala ako para ipagtanggol, lalamunin ng dalawang pamilyang iyon ang Su Clan. Hindi ko ito maaaring balewalain. Pero ang biyaheng ito ay siguradong magiging isang mahabang laban. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib si Vorgan. Nag-isip sandali, tumingin si Lady Alarasu sa kanyang anak. Vorgan, anak, may importanteng bagay na kailangang gawin si Ina. Kailangan niyang bumalik sa Su Clan. Maaari ka bang pumunta sa iyong ama? Ina, kung lalaban po kayo sa masasamang tao, makakatulong din po si Vorgan. Tatawagin ko rin po si ama para sumama. Narinig iyon. Ibinaba ni Lady Alarasu si Vorgan. Pagkatapos, umupo si Lady Alarasu. Lumikha ng isang porma sayo ng bilog sa likuran ni Vorgan. Kasama ang isang mensahe para sa bata. Vorgan, anak, makinig ka sa akin. Pagkatapos mong makita ang iyong ama, ibigay mo sa kanya ang mensaheng iniwan ko sa iyong kamay. At isa pa, dapat kang mangako kay ina na kung hindi ka hahanapin ni ina, hinding-hindi ka pupunta sa Human Clan para hanapin ako. Tandaan mo. Matapos magbilin, inilagay ni Lady Alarasu ang kamay sa dibdib ng anak. Pagkatapos, malakas niyang itinulak si Vorgan papasok sa porma sayo ng bilog. Vorgan, anak, tandaan mo ang bilin ni ina. Sinubukan ni Vorgan na abutin ang kamay. Tumatawag kay ina, ngunit hindi nagtagumpay at nahulog sa loob. Bumalik sa kasalukuyan, si Vorgan ay hawak ang ulo. Tulala, nanlalaki ang mga mata. Bakit bigla kong naalala ang mga nangyari noon? Pagkatapos, walang kamalay-malay siyang naglakad. Sinusundan ang lampara ng kaluluwa sa isang paliko-likong daan sa gitna ng mga tuktok ng bundok. Ito kaya ang mensaheng gustong sabihin sa akin ni ina. Saan ba talaga ang lugar na ito? Itinaas ni Vorgan ang kamay sa unahan. Tiningnan ang lampara ng kaluluwa. Ina, hindi niyo ako pinayagang pumunta sa Human Clan para hanapin kayo. Maliban na lang kung ayaw niyong masaktan ako. Ngayon, sa buong Human Clan, sino ang makakapigil sa akin? Siguradong mahahanap ko kayo. Itinaas niya ang kamay sa unahan. Balak hawakan ang lampara ng kaluluwa. Ina, huwag na huwag sanang may mangyaring masama sa inyo. Ngunit bigla, ang lampara ng kaluluwa ay mabilis na lumipad paarap. Sinundan ito ng tingin ni Vorgan. Nagtataka, saan ako nito gustong dalhin? Naglakad siya ng paisa-isang hakbang paakyat ng hagdan. Sinusundan ang gabay ng lampara ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagpasimangot sa kanya. Tinitigan niya ng mabuti. Napabulalas. Isang altar ng Human Clan. Tumingin siya sa isla sa unahan. Ulong. Mukhang isang sagradong lugar ng kung anong sekta. Nakaalis na ba ako sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan? Nagmamadaling tumakbo si Vorgan. Tiningnan ang babae sa gitna ng sagradong lugar. Sumigaw. May tao. Nang makita ang eksenang iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Napanganga sa gulat. Mukhang si Lyra, Matt Van. Pagkatapos, nagmamadaling tumakbo si Vorgan papunta kay Lyra. Paanong, hindi pa siya namatay? Nakita niyang biglang huminto ang lampara ng kaluluwa. Kaya nagpakita siya ng nagtatakang mukha. Sa sumunod na segundo, si Vorgan ay sumalpok ng diretso sa isang proteksyong harang. Nagalit siya. Ikinuyom ang kamao. Malakas na sinuntok ang proteksyong harang. Sumisigaw, Lyra. Sa loob ng proteksyong harang, si Lyra ay biglang nakarinig ng isang pamilyar na boses sa labas. Sumigaw si Vorgan, Lyra, ikaw nga ba talaga? Bakit ka nandito sa Human Clan? Agad pagkatapos, marahas na lumitaw ang mga kidlat. Isang kidlat ang direktang tumama sa kinauupuan ni Lyra. Mula sa asul na langit, lumitaw ang 5 malalaking anyo na lumilikha ng isang porma sayon. Dahil nahaharangan ng proteksyong harang, nakatayo lang si Vorgan. Pinagmamasdan si Lyra na patuloy na pinahihirapan ng mga kidlat. Nang masaksihan ng eksenang iyon,
Nagngit-ngit sa galit si Vorgan. Tiningnan ang 5 anyo, sumigaw. Anong ginawa niyo sa kanya? Ha, galit na sumabog ang lakas ni Vorgan, na naging dahilan para mabiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla, isang malaking ilusyon ng Kim Kang, Vajragarjan, ang tumingin pababa kay Vorgan. Nagsalita, saan galing ang isang batang ito na hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa? Nangangahas pumasok sa lugar na ito. Ang 5 madilim na anyo ay dahan-daang naging makapangyarihang ilusyon ng Kim Kang. Sabay-sabay na sumigaw, naghahanap ng kamatayan sa sagradong lupain ng Human Clan. Noon, 5 tao ang nakaupo sa ilalim ng 5 malalaking haligi ng langit, heavenly pillars, na basag at puno ng dugo. Nagtipon ng madidilim na ulap, kasama ang mga kidlat sa sagradong bundok, Sacred Mountain. Nakatayo sa gitna ng altar ang banal na babae, Priestess. Ang ika-10 banal na babae ng Human Clan. Si Lyra. Tumingin siya sa unahan. Iniisip, anong nangyari kanina? Sino ang tumatawag sa akin? Isang babae ang lumuhad sa 2 tuhod. Nagpakita ng takot, sumisigaw. Banal na babae. Anong nangyari? Si Lyra, na nakatayo sa gitna ng altar, kasama ang 5 babaeng nagbabantay sa 5 malalaking haligi ng langit, ay sabay-sabay na gumamit ng porma sayon. Sa mga haligi ng langit, lumitaw ang mga selyo ng yelo. Nang makita ito, ginamit ni Lyra ang kanyang cultivation technique. Bumubuo ng hindi mabilang na mga anteng-anteng sa harap niya. Iniisip, ang mga salitang nakasulat sa haligi ng langit ay nagseselyo sa espiritual na enerhiya ng buong sagradong bundok. Kapag nawala ito, tatagas palabas ang espiritual na enerhiya, at hindi naiiral ang sagradong bundok. Ano ba talaga ang nangyari? Agad pagkatapos, pinakawalan ni Lyra ang mga anteng-anteng na lumipad. Agad na damaykit ang mga anteng-anteng sa haligi ng langit para mapanatili ang selyo ng espiritual na enerhiya. Pinipigilan itong tumagas palabas. Ang mga babae sa paligid ay walang tigil na pumuri. Ngunit sa sandaling ito, napansin ni Lyra na may mali. Ang mga anteng-anteng sa itaas ng haligi ng langit ay pawang natanggal. Nataranta ang lahat nang makita ito. Ano ba naman yan? Paanong nangyari ito? Agad na nag-ipon ng espiritual na enerhiya si Lyra. Ginawang isang globo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang mga globo ng espiritual na enerhiya. Ipinadala sa buong sekta. Ang lahat sa sekta ay nakatanggap ng utos. Buong sekta, makinig, umupo at magnilay-nilay sa lugar. Ilabas ang espiritual na enerhiya. Ang sino mang lumabag ay palalayasin sa bundok ng sekta. Narinig iyon. Lahat ay sumunod sa utos. Lahat ay umupo para magnilay-nilay. Inilalabas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ang kanilang espiritual na enerhiya ay lumipad pataas sa langit. Pagkatapos ay lumipad patungo sa tagapagtanggol na si Lyra. Sa sandaling ito, nakatanggap si Lyra ng saganang daloy ng espiritual na enerhiya. Ang 5 babae ay sumimangot. Pawis na pawis ang kanilang mga mukha. Kasalukuyang naglalabas din ng espiritual na enerhiya. Ang mga daluyong ng espiritual na enerhiya ay lumipad patungo sa haligi ng langit ngunit walang epekto. Nang makita ito, iniisip ni Lyra, hindi ko inaasahang kahit ang lakas ng buong sagradong bundok ay hindi ganap na mapipigilan ang pagkawala ng mga nakasulat na salita sa haligi. Saan nagmumula ang mapanirang lakas na ito? Ang lahat ba ng nangyayari ngayon ay may kaugnayan sa boses na tumatawag sa akin noon? Si Vorgan ngayon ay nagtiimbagang. Ang kanyang bibig ay may dugo na rin. Umubo ng ilang beses. Ubo, ubo. Isa sa mga ilusyon ng Kim Kang ang tumingin pababa kay Vorgan. Nagsalita, hindi ko inaasahang ang isang batang kalahating tao. Kalahating demonyo na tulad mo ay makakayanan ng bigat ng aming 5 nang hindi nagiging alabok. Kung titingnan, naabot lang niya ang antas ng Demon Sovereign sa Demon Clan. Ayon sa Loika, hindi niya ito dapat makayanin. Si Vorgan, na puno ng sugat ang mukha, ay itinaas ang kamay, pinunasan ang dugo sa bibig. Iniisip, ang 5 taong ito ay hindi mga Diyos, kundi ang kapangyarihan ng pagsubok ng tribulation pagkatapos ng pag-akyat, ascension, sa lugar na ito. Sumimangot siya, nag-iisip, dinala ako rito ng lampara ng kaluluwa ng aking ina. Marahil ay gusto niyang kunin ko ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito para sa sarili ko. Hindi na hinintay ni Vorgan na mag-isip. Isa sa mga ilusyon ng Kim Kang ang itinaas ang paa sa harap niya. Sumisigaw, gayunpaman, isa ka lang namang mestisong Demon Clan. Isang paa lang ay sapat na para durugin ka hanggang mamatay. Pagkasabi nito, malakas niyang itinapak ang paa sa lupa. Lumikha ng malakas na ingay na yumanig sa buong langit at lupa. May naramdaman siyang kakaiba, napabulalas. Ano? Pagkasabi nito, tiningnan ni Vorgan ang kaluluwang anyo ng Kim Kang ng taong iyon na naging isang malaking tipak ng yelo. Itinaas niya ang kamay sa unahan. Pamitik ng bahagya,
Agad na naduraj ang nagyelong kaluluwang anyo. Naging malalaking pira-piraso. Pagkatapos, ang bakal na kabayo ng ilog yelo, Iron Horse Ice River, ay muling nabuo. Si Vorgan, na may malamig na mukha, ay itinaas ang kamay sa unahan. Hinawakan ito. Iniisip, ito ba ang iyong pinakamalakas na skill? Hindi rin masama. Pagkatapos, naging isang bloke ng yelo ito sa kamay ni Vorgan. Hawak ang bloke ng yelo sa kamay. Ngumiti si Vorgan ng may pagmamalaki. Nagsalita, kung talagang gusto niyong mabilis na ipasa ang lahat ng cultivation na naiwan pagkatapos ng inyong pag-akyat sa akin. Kung gayon, hindi ko ito maaaring tanggihan. Matapos ayusin ang isang iyon, tiningnan ni Vorgan ang mga natitira. Sumisigaw, mga ginoo, pakiusap. Pagkasabi nito, ipinagsalikop niya ang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nagpakawala ng walang hanggang espiritual na enerhiya. Nang makita ang hamon kasama ang sakripisyo ng kanilang kaibigan, ang dalawang ilusyon ay galit na sumigaw. Walang hiyang bata, ang dalawang anino ng lalaki ay sumuntok ng buong lakas. Sa harap ng papalapit na daluyong ng enerhiya, ginamit ni Vorgan ang espiritual na enerhiya para lumikha ng isang proteksyong kalasag. Huminga rin si Vorgan ng malalim. Hindi inaasahan. Ang hiningang iyon ay ang nagngangalit na apoy na tumutupok, raging fire burning. Mula sa kanyang bibig, isang malaking apoy ang lumabas. Sumasalungat sa atake ng kalaban. Nang makita si Vorgan na hindi tinatablan ng kanyang atake, iwinasiwas ng kalaban ang kamay sa likuran. Kumuha ng buwelo, mula sa kung saan, ang kanyang malaking palad ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga uri ng Fapki, magical artifacts. Nang makita ang mga Fapki na dahan-daang lumalapit sa harap, sumimangot si Vorgan, nag-ipon ng isang bilog ng espiritual na enerhiya. Lumipad siya sa himpapawid, ginamit ang makapangyarihang hiwa ng mga bakal na kabayo, Divine Slash of Iron Horses. Kinontrol niya ang mga Fapki na iyon. Agad na bumaliktad ang mga Fapki. Inatake ang kalaban, dahil inatake ng sarili niyang mga Fapki. Dali-daling umiwas ang kalaban. Nang makita ang nangyari sa kaibigan, itinaas ng ilusyong babae ang kanyang kamay sa harap ni Vorgan na parang gustong siyang sakalin. Walang hiyang bata, maghintay kang hindi na makabangon pa sa libu-libong pagsubok. Gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Ang dalawa ay galit na nakatitig kay Vorgan. Sa sandaling ito, ang mga Gal-Ame, tentacles, ng dalawa ay umatake kay Vorgan. Nang makita ito, iniunat niya ang dalawang kamay sa gilid. Kasama ang mapanghamak na tono. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay mabuting bagay. Pinaalalahanan ni Vorgan ang dalawa. Ngunit ang bulag na tiwala sa sarili ay madaling mauwi sa kabiguan. Umikot siya, lumikha ng isang buhawi, malamig na umismed. Pagkatapos, ang napakalakas na buhawi ay mabilis na sumugod. Tinangay ang mga Gal-Ame ng grupo nila. Unti-unting nawala ang buhawi. Ang bangin kung saan nakatayo si Vorgan ay nahati rin. Libong kahoy ng tagsibol mula sa may sakit na puno. 30 taon ng katanyagan ay alabok at lupa. Poetic line. Possibly a skill name or incantation related to wood element, life force engravings. Matapos ayusin ang mga iyon, natanggap ni Vorgan ang rurok na cultivation ng Human Clan, ang Great Ascension Stage, at ang Primordial Divine Soul para sa kanyang sarili, pati na rin ang pangangatawan para i-cultivate ang mga teknik ng ibang lahi. Ngunit hanggang ngayon, wala pa siyang pagkakataong i-cultivate ito. Hindi niya inaasahang sa pagkakataong ito ay matutulungan niyang maabot ng Human Clan cultivation ang perfection. Ngunit ang pag-abot sa perfection ay walang senyales ng pag-akyat o pagsubok ng tribulation. Marahil ay dahil din ito sa kanyang primordial divine soul na kailangang i-cultivate hanggang sa ang cultivation ng 5 lahi ay umabot sa antas ng kahusayan. Ina, salamat sa pagbibigay sa inyong anak ng napakahalagang regalong ito. Itinaas ni Vorgan ang kanyang kamay. Ngumiti, tiningnan ang lampara ng kaluluwa. Hintayin niyo po ako. Malapit na akong dumating para iligtas kayo. Bukod kay ina, nariyan din si Lyra. Ang altar na iyon. Saan ba talaga iyon sa Human Clan? Nang makita ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elariso na unti-unting humihina, iniisip ni Vorgan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Tumingala si Master Sorenso kay Vorgan na lumilipad sa himpapawid. Inaabot ang lampara ng kaluluwa. Galit na sumigaw, walang hiyang bata, sa loob ng 3 araw na ito. Saan mo dinala ang lampara ng kaluluwa ng aking kapatid? Alam mo bang hindi maaaring umalis sa ipinagbabawal na lugar ng suklan ang lampara ng kaluluwa ng aking kapatid? Ha? Narinig iyon. Dala ang lampara ng kaluluwa ng kanyang ina. Bumaba si Vorgan sa harap niya. Anong sabi mo? Hindi maaaring umalis sa ipinagbabawal na lugar ng suklan ang lampara ng kaluluwa ng aking ina. Narinig iyon.
Inilagay ni Master Sorensu ang dalawang kamay sa baywang. Direktang tiningnan ang lampara ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Nagsalita ng may iritadong tono. Ayan, 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 tingnan mo. Hindi na stable ang lampara ng kaluluwa. Bilis, ilagay mo ulit sa estante sa gitna ng lawa. Pagkarinig nito, si Vorgan kasama si Master Sorensu ay pumunta na sa ipinagbabawal na lugar ng suklan. Nang makita niyang muling nagniningning ng normal ang lampara ng kaluluwa, nagsalita siya. Mabuti, walang nangyaring masama. Tiningnan niya ang likod ni Vorgan. Sumigaw. Ang ipinagbabawal na lugar ng suklan ang lugar na may pinakamayamang espiritual na enerhiya sa suklan. Matapos mawala ang aking kapatid, kahit na mahina ang kanyang kaluluwa, dahil inaalagaan ng espiritual na enerhiya rito, makakatulong ito para hindi magkawatak-watak ang kanyang kaluluwa. Inilagay ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elarisu sa estante sa gitna ng lawa. Ikinaway niya ang kamay, lumikha ng isang daluyong ng espiritual na enerhiya. Iniisip, mukhang pansamantala ko lang maaaring iwan dito ang lampara ng kaluluwa ni Ina. Ang harang na ito, maliban sa akin, walang sino man ang makakasira nito. Ina, mula ngayon, walang sino man ang makakasakit sa inyo. Pagkatapos, tumalikod si Vorgan para umalis. Nang makita ito, nagsalita si Master Sorensu. Saan ka pupunta? Nasaan ang aking nakatatandang kapatid? Ha? Naglakad si Vorgan palampas kay Master Sorensu. Nagsabi ng dalawang salita lang, pinatay na. Pagkatapos, lumipad siya na parang kidlat. Iniwan si Master Sorensu na natitigilan. Napabulalas. Hayop siya. Pati ang unang tiyo ko. Pinatay niya. Si Vorgan, nakasakay sa espada, lumilipad sa himpapawid. Nag-iisip, kakaiba. Bakit tanging ang mga natitirang aura lang ng aking ina ang nararamdaman ko sa Yeklan? Pero hindi ko siya makita. Inilipat ka na ba? Mukhang kailangan kong magtanong sa mga taga-Yeklan para malanawan. Si Vorgan, na may pulang-pulang mga mata, ay itinaas ang kamay, nagpakawala ng hindi mabilang na sword intent. Nang ahas kayong saktan ng aking ina. Ang araw ng inyong katapusan, Yeklan, ay dumating na. Pagkatapos, iwinasiwas niya ang kamay sa unahan. Ginamit ang malalim na hiwa ng bakal na halaman, deep slash of iron plants, vines. Agad na bumagsak ang mga espada ng sword intent sa Yeklan. Ngunit ang ikinagulat niya, lahat ay naharangan ng isang porma sayon. Nang makita ito, namangha si Vorgan, bahagyang ngumiti, mabilis ang reaksyon. Ha, sa ibaba, ang mga lalaki ng Yeklan, hawak ng mahigpit ang kanilang mga espada, ay tumingala kay Vorgan. Maliit na hayop, saan ka galing? Nangangahas makipagdigma sa Yeklan. Sabihin mo, anong puwersa ang nagpadala sa iyo? Ilan ba talaga kayong dumating? Ang aming Yeklan ay hindi pumapatay ng mga walang pangalan. Sabihin mo ang iyong pangalan. Nagpakita si Vorgan ng napakademonyong mukha. Tiningnan sila, mga hipon at tulya lang kayo. Karapat-dapat ba kayong malaman ang pangalan ko? Gamit ang FAP key sa kamay. Ang matanda kasama ang mga lalaki ay ginamit ang Yeklan Soul Scattering Formation. Dapat nating pahirapan ang kaluluwa ng maliit na hayop na ito sa loob ng 300 taon. Ang mga bilog ng porma sayon ay pumulupot sa katawan ni Vorgan. Soul Scattering Formation. Napakabuti. Yeklan, kung gusto niyong gumamit ng ganitong mapaminsalang paraan para harapin ang kaluluwa ng iba. Kung gayon, hindi na ako magiging magalang. Pagkasabi nito, ipinatawag ni Vorgan ang libong kahoy ng tagsibol mula sa may sakit na puno. Napakalalaking galami ang tumagos sa Soul Scattering Formation. Nang masaksihan ng eksenang iyon, ang matanda kasama ang mga disipulo ay nanlaki ang mga mata. Napanganga sa gulat, napabulalas. Paanong nangyari ito? Ang aking Fapbaw, treasure weapon. Agad pagkatapos, ang matatalas na dulo ng mga galami ay tumagos sa katawan ng mga lalaki. Ang matandang iyon ay tinusok din ng malalaking galami sa dibdib. Sumisigaw, huwag. Anong klaseng halimaw ito? Bigla, mula sa kung saan, isang apoy ang tumupok sa mga galami at sa mga tao sa himpapawid. Nang makita ito, muling ginamit ni Vorgan ang bakal na kabayo ng ilog yelo. Isang malaking kabayong yelo ang lumitaw sa harap ni Vorgan. Sa isang iglap lang, ang mga tao ng Yeklan, kasama ang mga galame, ay pawang nagyelo. Isang tao ang napanganga, sumigaw, lumilipad na dragon sa langit. Isang apoy na dragon ang lumitaw. Hinarap ang kabayong yelo ni Vorgan. Agad na isang malaking pagsabog, kasama ang mga pira-pirasong yelo na kumalat sa himpapawid. Ang yumanig sa buong bayan ng Yeklan. Sa sandaling ito, si Yulye, ang panganay na anak ng pinuno ng Yeklan. Isa sa 3 dakilang pamilya ng Human Clan.
at isa sa mga nasa larangan ng digmaan na pumatay kay Vorgan noon, ay nakatayo sa himpapawid, nakatitig kay Vorgan, sumisigaw, ikaw na taga-Demon Clan. Hindi ka pa pala namamatay. Ha? Nagulat ka ba? Hindi dapat. Tutal, kahit ang isang tulad mo ay hindi nang ahas na direktang lumaban. Nang ahas ka lang makipagtulungan sa mga walang kwentang iyon para pataksil na salakayin ako mula sa likuran. Buhay pa naman ako ng maayos. Hindi ba? Nang marinig ang mga mapanuyang salita ni Vorgan, ikinuyom ni Yulye ang kamao. Nagngangalit, bata, kahit anong paraan pa ang gamitin mo. Ang nananalo pa rin ang hari. Ang natatalo ang bandido. Nagniningning ang kanyang mga mata. Namula ang kanyang katawan. Nagtiimbagang, sumisigaw. Kung napatay kita minsan, mapapatay kita sa pangalawang pagkakataon. Noon, malubha kang nasugatan ng pinagsamang teknik naming 5. Sa ganito kaikling panahon, siguradong hindi ka paganap na nakakabawi. Hindi ba? Sa pagkakataong ito, direktang huhugutan ko ang iyong kaluluwa para lamunin ka ng soul devouring teknik ng Yeklan. Pagkasabi nito, mabilis na sumugod ang mga daluyong ng espiritual na enerhiya sa likuran ni Vorgan. Narinig iyon, sumimangot siya, nanlaki ang mga mata, napansin ang isang mainit na enerhiyang papalapit, nakikipaglaro sa apoy. Tama, kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na kahusayan. Itinaas ni Vorgan ang kamay sa harap, bumigkas ng spell. Sa paligid niya ay mga napakalakas na daluyong ng apoy. Minamaniobra ang mga daluyong ng apoy ni Yulye na papalapit sa kanyang likuran. Tumalikod si Vorgan. Ginamit ang nagngangalit na apoy na tumutupok, ipinatawag ang mga ilusyon ng Fire Dragon, Fire Phoenix, Fire Kilin, at Fire Tiger. Itinuro niya ang daliri pataas. Inutusan ng 4 na banal na hayop na atakihin si Yulye. Agad na sumugod ang mga daluyong ng apoy sa kanya. Nang makita ang eksenang iyon, napanganga siya sa gulat, napabulalas. Hindi, imposible. Ang aking, bakit hindi sumusunod sa akin ang apoy? Ikaw, paano ka nakabawi ng ganoon kabilis matapos masugatan ng malubha? At lalo ka pang lumakas ng ganito. Nang marinig ang takot ng taong iyon, ngumiti si Vorgan ng may pagmamalaki. Itinaas ang kamay sa unahan. Bakit ko sasabihin sa isang mamamatay na? Ha, sa isang iglap, tinupok ng daluyong ng apoy ang braso ni Yulye, na naging dahilan para sumigaw siya ng malakas. Matapos tanggapin ng buo ang atake ni Vorgan, sumimangot siya, nagngangalit ang ngipin. Tinitigan ng ating bida nang nanlilisik ang mga mata. Hayop ka. Nang makita si Yulye na hindi pa rin sumusuko, sumimangot si Vorgan. Nagngangalit. Sumigaw ka pa ng isang beses. Puputulan ko na rin ang natitira mong braso. Saan niyo itinago ang aking ina? Ha? Narinig iyon. Hinawakan ni Yulye ang kanyang braso na nasunog na ang kalahati. Masakit na nagsalita. Lumalabas na may kailangan ka sa akin. Akala mo ba sasabihin ko? Nang marinig ang mayabang at aroganteng tono ng taong iyon, itinaas ni Vorgan ang kamay sa unahan. Itinuro ang 2 daliri pababa. Nagsabi ng 3 salita lang, kung gayon. Kalimutan mo na. Agad pagkatapos, sunod-sunod na tumama ang mga espada ng sword intent sa katawan ni Yulye, na naging dahilan para mapasubsob siya sa lupa. Sumisigaw, sasabihin ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang bibig ay may dugo pa rin. Nauutal. Si Lady Elarisu ay dinala ng pinuno ng pamilya sa sagradong bundok para sa huling paghahanda sa pag-agaw ng katawan. Ang oras ay 3 araw mula ngayon. Narinig iyon. Ibinaba ni Vorgan ang mga daliri sa harap niya. Nagtatanong, ano pa? Nang makita ang mga espada ng sword intent na parang gustong siyang patayin anumang oras. Natarante siya. Sumigaw. Nasabi ko na lahat. Pakiusap. Patawarin mo ako. Huling tanong. Narinig iyon. Tiningnan siya ni Vorgan ng may malamig na tingin. Ako at ang inyong 4 na lahi ay walang hidwaan o sama ng loob. Bakit gusto niyong makipagsanib puwersa sa mga traidor ng Demon Clan para patayin ako? Narinig iyon. Pinagpawisan ng malapot si Yulye. Takot na hindi makapagsalita. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Kakasabi pa lang. Isang globo ng gintong liwanag ang direktang tumama kay Yulye. Agad na isang malaking pagsabog ang yumanig sa buong bayan ng Yeklan. Natigilan si Vorgan. Nag-iisip, ang lihim na pagbabawal sa pagsasanib puwersa ng 5 lahi para patayin ako ay ganito kalakas. Binanggit lang. Sumabog na agad ang orihinal na kaluluwa at katawan. Bigla, isang bato ng mensahe, message stone, ang mabilis na lumipad patungo kay Vorgan. Kinuha niya ang bato ng mensahe. Sa harap nito, lumitaw ang ilusyon ni Kiro, na natataranta, nagsasalita, Panginoon, peligro.
Nakita ng ating mga tao ang banal na babae ng human clan na kamukhang kamukha ni Demon Sovereign Lyra, Matt Van. Dinakip ng emperador ng human clan at dinala sa palasyo. Ang emperador ng human clan ay nahuhumaling sa kagandahan ng banal na babae. Ngayon ay gusto siyang piliting pakasalan. Narinig iyon ni Vorgan. Sumimangot. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na galit. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kamao. Dinurog ang bato ng mensahe. Agad na nagpakawala si Vorgan ng napakalakas na enerhiya. Mabilis na lumipad paarap. Sa marangyang palasyo, ang emperador ng human clan ay komportableng nakaupo sa trono. Pinagmamasdan ng banal na babae ng human clan na dahan-daang lumalapit sa kanya. Itinaas niya ang kamay. Ipinatong ang baba sa kamay. Pinagmamasdan ang kagandahan ng banal na babae ng human clan. Walang tigil sa papuri. Maganda. Tunay ngang maganda na parang isang diwata. Ang banal na babae ng human clan ngayon ay mahigpit na nakatali ang dalawang kamay ng kadena. Sumimangot. Direktang tiningnan ng Meniakis na mukha ng emperador ng human clan. Sumisigaw. Ikaw, bilang emperador ng human clan, ay lumalabag sa mga tagubilin ng mga ninuno. Kumikilos laban sa banal na babae ng sagradong bundok. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Ha? Nang marinig ang mga salita ng banal na babae, tinakpan niya ang bibig. Humalakhak. Parusa ng langit. Anuman ang sabihin. Ako pa rin ang tunay na dragon. Anak ng langit. Kahit na parusahan ng langit. Ang parurusahan ay ang mga umaasang makuha ang aking mahal na konsorteng banal na babae. Ha ha ha. Matapos tumawa, tumayo siya. Inilagay ang dalawang kamay sa likod. Lumapit sa kinatatayuan ni Lyra. Ang iyong sagradong bundok ngayon ay ubos na ang espiritual na enerhiya. Ang isang banal na babae na tulad mo. Kahit ang soul-binding chains ng aking pamilyang imperial na espesyal na ginawa ay hindi mo malabanan. Ano pa ang masasabi mo tungkol sa parusa ng langit? Itinaas niya ang kamay sa unahan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na pagkamanyakis. Basta't masunurin kang maging aking mahal na consort. Hindi pa niya natatapos ang pangungusap. Ngumisi ang banal na babae ng human clan. Nakakatawa ka talaga. Akala mo ba, dahil lahat ng tao sa sagradong bundok ay malubhang nasugatan dahil sa pagtatanggol sa haligi ng langit, ay maaari mo nang gawin ang gusto mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang mga nakasulat na titik sa haligi ng langit ay nawala na. Isa na lang itong ordinaryong haligi. Maaari pa ba itong mag-ipon ng espiritual na enerhiya? Narinig iyon. Mapanuyang nagsalita si Lyra. Ang pamilyang imperial ay talagang napakatanga para ipamana sa iyo ang pwesto. Ang pinakaimportanteng bagay sa sagradong bundok ay hindi ang haligi ng langit, kundi ang banal na babae. Basta't naririyan pa ang banal na babae, manunumbalik ang mga titik, at kusang babalik ang espiritual na enerhiya. Ang banal na babae ay hindi namamatay. Nagre-reinkarnasyon lang. Samantalang ikaw, dahil sa ginawa mo ngayon, ay magbabayad ng mahal. Nagalit ng husto ang emperador ng human clan. Direktang sinampal ang magandang mukha ni Lyra. Sumisigaw. Walang hiyang babae. Inaalok ka ng alak. Ayaw mo. Gusto mo ng parusang alak. Walang kakayahang lumaban. Tinanggap ni Lyra ang sampal na iyon. Iniisip, kaunti na lang at mabubuksan ko na ang soul-binding chains. Kahit na wala akong sapat na tunay na enerhiya ngayon. Ang pinakamasama ay sabay kaming mamamatay ng asong emperador na ito. Para pigilan ang iniisip niya, hinawakan ng emperador ang kadena. Pagkatapos ay hinayla ang dalawang kamay ng banal na babae. Sumisigaw. Ang isang babaeng hindi marunong tumano ng utang na loob na tulad mo ay hindi na kailangan ng anumang seremonya sa tamang oras. Ngayon, aangkinin kita. Patuloy na hinihila ng emperador ng human clan ang banal na babae. Ngunit tahimik nang natanggal ni Lyra ang kadena sa kanyang kamay. May naramdaman ng emperador ng human clan kaya napatingala siya. Sa sandaling ito, isang napakalakas na puwersa ang direktang tumama sa kisame. Lumikha ng malaking butas, isang anyo ng lalaki, kasama ang isang daluyong ng espiritual na enerhiya. Ang direktang lumipad patungo kay Lyra, na naging dahilan para mabilis na takpan ng emperador ng human clan ang kanyang mata. Lumalabas na si Vorgan ang lumipad para iligtas si Lyra. Tumingala ang banal na babae ng human clan sa ating bida. Nagsalita, ikaw, ang boses mo, ikaw ba ang taong lumitaw sa aking panaginip? Nang makita si Vorgan na inaagaw ang banal na babae sa harap niya, galit siyang sumigaw. Munting magnanakaw. Saan ka galing? Bitiwan mo ang aking mahal na consort. At maaari pa kitang hayaang mamatay ng buo ang katawan. Narinig iyon ni Vorgan. Lumingon. Tiningnan siya ng may mabangis na mga mata. Sumigaw. Nang ahas kang magkaroon ng intensyon sa aking asawa. Wawasakin ko ang iyong banal na kaluluwa. Nang marinig ang dalawang salitang, asawa, tumingala si Lyra sa lalaki sa harap. Iniisip, asawa.
Nagkakamali ba siya ng tao? Nang marinig ang mga salita ni Vorgan, humalakhak ang emperador. Lumalabas na isa kang baliw. Ang banal na babae ng sagradong bundok ng human clan ay asawa mo. Iyan ang pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Haha. Nang marinig ang apat na salitang, banal na babae ng sagradong bundok, tumingin si Vorgan pababa kay Lyra nang may kaunting pagdududa. Si Lyra sa harap niya ay talagang walang bahid ng enerhiyang demonyo. Isang tao. Kamukang kamukha ng taong nakita niya sa ilusyon ng lampara ng kaluluwa ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Tumingin sa unahan. Nagsalita. Nagpapaalala. Mag-ingat ka. Nang marinig si Lyra na nag-aalala sa kanya, ngumiti si Vorgan ng may kasiyahan. Nagsalita. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Sa sandaling ito, sa likuran ni Vorgan, may mga daluyong ng espiritual na enerhiya na sumusugod para atakihin silang dalawa. Ngunit naharangan ito ng isang kalasag sa kanyang likuran.